Magandang araw po mga kaibigan sa aking mga masugid na tagapagsubaybay sa aking YouTube channel, ang Tito Ver TV. Ito ang channel na nagbibigay sa atin ng inspirasyon at encouragement sa ating personal na relasyon sa Diyos. Sa araw na ito ay ating matutunan ang tungkol sa relationship in the body, the church, o ang relasyon sa katawan ni Kristo, ang Iglesia. Sa ating mundo na kinagagalawan ngayon, maraming uri ng relasyon ang nakikita natin. Tulad halimbawa ng relasyon sa pamilya, sa kaibigan, sa katrabaho, sa kaklase at komunidad. Ngunit kadalasan ang mga relasyon sa mundo ay nakabase lamang sa pakinabang, sa emosyon, sa convenience, sa dugo, o sa pansariling interest. Kapag may hindi pagkakaunawaan, madali itong masira. Kapag wala ng pakinabang, madalas nawawala na rin ang samahan. Ngunit sa iglesia, may kakaibang uri ng relasyon ang itinatag ng Diyos. Ang relasyon ng mga Kristiyano ay hindi lamang social connection, kundi spiritual connection. Ito ay isang relasyon na nakaugat kay Kristo, pinagbubuklod ng banal na espiritu at pinatatag ng pag-ibig ng Diyos. Tinatawag ng Biblia ang Iglesia bilang katawan ni Kristo, kung saan si Jesus ang ulo nito at tayo ang mga bahagi nito. Ibig sabihin, tayo ay magkakaugnay, may responsibilidad sa isa't isa at dapat magmahalan gaya ng pagmamahal ni Kristo. Nung panahon ng unang iglesia sa Bagong Tipan, kakaiba ang samahan ng mga Kristiyano kumpara sa lipunan noon. Dahil sa kultura ng mga Romano at Hudyo, mas mataas ang tingin sa status ng buhay. May pagkakahati sa mayaman at mahirap. Malaki ang agwat ng alipin at malaya. At malakas ang diskriminasyon sa lahi at kasarian. Ngunit nang dumating ang iglesia, pinagsama-sama ni Kristo ang mga Hudyo at Hintel, mayaman at mahirap, lalaki at babae, at alipin at malaya. Sa iglesia, sila ay naging iisa kay Kristo. Kaya namangha ang mundo sa unang iglesia dahil sa kanilang pagmamahalan, pagkakaisa at malasakit sa isa't isa. Bakit nga ba may pagkakaiba ang relasyon sa iglesia kaysa mundo? Una, dahil iniutos ni Jesus ang pagmamahalan. Ayon sa Juan Kapitulo 13, sa bersikulo 34 hanggang 35 na nagsasabing, "Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko." Hindi suggestion ang pag-ibig sa iglesia. Ito ay isang utos at hindi ordinaryong pagmamahal, kundi katulad ng pagmamahal ni Jesus. Mapagpatawad, matiisin, mapagbigay, at mapagsakripisyo at tapat. Ang mundo ay nagmamahal kung lovable ang tao. Ngunit ang Kristiyano ay nagmamahal kahit mahirap mahalin ang tao. Ang maaring tanong natin sa ating sarili ay, nakilala ba ako bilang disipulo ni Kristo dahil sa pag-ibig ko sa mga kapatid? Pangalawa, dahil tayo ay isang pamilya sa Espiritu. Ayon sa Marcos Kapitulo 3, versikulo 35, na nagsasabing, "Sapagkat ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ang aking mga kapatid at aking ina." Ang relasyon sa iglesia
ay lampas sa dugo. Maari tayong hindi magkadugo, magkaibang lahi, estado o edad. Pero kung pareho tayong kay Kristo, tayo ay pamilya. Sa kaligtasan, tayo ay inampon ng Diyos bilang kanyang mga anak. Kaya ang bawat mananampalataya ay magkakapatid sa pananampalataya. Paano nagiging magkaiba ang relasyon sa iglesia? Una, taos-pusong pag-ibig. Sabi sa unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 22 na nagsasabing, "Ngayon, nilinis na ninyo ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan. At naghahari na sa inyo ang tapat na pagmamahal sa mga kapatid. Kaya maalab at taos-puso kayong magmahalan." Ibig sabihin, ang pagmamahal natin ay dapat hindi plastic o pagkukunwari at hindi dahil may kailangan lamang tayo. Ang tunay na pag-ibig ng iglesia ay sincere at mula sa pusong binago ng Diyos. Parang puno, kung malusog ang ugat, lalabas ang bunga. Kung binago ng Diyos ang puso, lalabas ang pag-ibig. Pangalawa, pagmamahal na handang magsakripisyo. Sabi sa unang Juan, Kapitulo 3, versikulo 16 na nagsasabing, "Dito natin malalaman ang pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa mga kapatid." Ang sukatan ng pag-ibig ay hindi salita, kundi sakripisyo. Ito ang mga sakripisyo na maaari nating gawin tulad ng oras, pera, lakas, pakikinig, pagtulong, pagpapatawad, pagdalaw, at panalangin. Ang cross ang pinakamataas na ehemplo ng relasyon. Dahil minahal tayo ni Kristo ng may halaga, dapat din tayong magmahal ng may halaga. Ano ang ibig sabihin nito sa atin ngayon? Una, dapat kilalanin natin ang pangangailangan ng bawat isa. Sabi sa unang Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 12 na nagsasabing, "Mga kapatid, ipinapakiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon." Sa unang Juan Kapitulo 3, versikulo 17 na nagsasabing, "Kapag nakita ng isang mayaman sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagkaitan niya ito ng tulong, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos?" Sa iglesia, hindi tayo bulag sa pangangailangan ng iba. Nakikita natin na sa simbahan, may mga kapatid tayo na nangangailangan ng encouragement, pagkain, financial help, emotional support, counsel, friendship, at panalangin. Kaya bilang Kristiyano, tayo ay magmasid, makinig, at kumilos. Pangalawa, alagaan ang espiritual na buhay ng isa't isa. Sabi sa Kolosas Kapitulo 1, versikulo 28 na nagsasabi, "Iyan ang dahilan kung bakit ipinapangaral namin si Kristo. Ang lahat ay aming binabalaan at tinuturuan ng may buong kaalaman upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa ng ganap at walang kapintasan dahil sa kanilang pakikipag-isa kay Kristo." Ibig sabihin, hindi lang material needs ang concern ng iglesia, kundi spiritual maturity. Mga praktikal na pwede natin gawin bilang mga kapatid sa iglesia o sa simbahan. Una, mag-Bible study. Pangalawa, mag-remind sa devotion ng bawat isa. Pangatlo, mag-encourage ng faith sa bawat kapatid.
manalangin para sa isa't isa. I-correct ang bawat isa ng may pag-ibig at tulungan na bumalik ang mga nanghihina. Paano ba tayo mamuhay bilang tunay na katawan ni Kristo? Una, gumamit ng mga salitang nakapagpapatibay. Ayon sa Efeso Kapitulo 4, versikulo 29 na nagsasabing, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Ibig sabihin, dapat sa bawat salita na binibitawan natin, pinag-iisipan natin ito na hindi tayo nakakasakit ng damdamin ng ating mga kapatid. Ano ang mga dapat nating gawin? Dapat, una, iwasan natin ang tsismis sa loob ng simbahan. Iwasan ang mang-insulto, lalong-lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Iwasan natin ang hindi magagandang reklamo na maaari naman nating ayusin sa magandang usapan. Magbigay tayo ng papuri sa bawat isa sa atin at dapat magbigay tayo ng encouragement sa bawat kapatid sa pananampalataya. Pangalawa, dapat magpasakop tayo sa isa't isa. Sabi sa Efeso Kapitulo 5, versikulo 21 na nagsasabing, magpasakop kayo sa isa't isa sa takot kay Kristo. At sabi sa Hebreo Kapitulo 13, versikulo 17 na nagsasabing, pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Ibig sabihin, ang tunay na relasyon sa iglesia ay may humility, teachability, at respeto sa bawat isa. Pangatlo, dapat tayo ay mamuhay sa pagkakaisa. Sabi sa Gawa, Kapitulo 2, sa versikulo 42 hanggang 47 na nagsasabing, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Dahil sa maraming himala at kababalaghang ginagawa sa pamamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari sa lahat ang takot. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang ari-arian ay itinuring na para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay idinadaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Ang unang iglesia ay sama-samang sumasamba, nananalangin, nagbabahagian at nagkakaisa. Sabi nga sa Roma Kapitulo 12, versikulo 5 na nagsasabing, gayon din naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi sa isa't isa. Kaya dapat gumawa tayo ng mga personal na hakbang tulad ng mag-text o tumawag sa isang kapatid kay Kristo. Makipag-spend time tayo sa ibang mga Kristiyano. Ipanalangin natin araw-araw ang bawat isa sa atin. Sumulat ng mga encouraging note o card sa mga kapatid, lalong-lalo na ang mga nanghihina. Kumustahin natin ang bawat isa tulad ng, kapatid, kumusta ka na? Mag-alok tayo ng tulong sa mga nangangailangan.
at maaari tayong mag-share ng mga bersikulo sa Biblia bilang encouragement sa bawat isa. Sa huli, ang iglesia ay hindi building, hindi event, hindi organization lamang, kundi ito ay katawan ni Kristo. Kapag nagmamahalan ang iglesia, nakikita ng mundo si Jesus. Kapag nagkakaisa ang simbahan, niluluwalhati nito ang Diyos. Kapag naglilingkod tayo sa isa't isa, ipinapakita natin ang tunay na ebanghelyo. Hindi perpekto ang simbahan dahil binubuo ito ng mga taong hindi perpekto. Ngunit mahalaga ang simbahan dahil ito ay pag-aari ni Kristo. Ang hamon sa bawat isa sa atin bilang mga Kristiyano, maaari nating tanungin ang ating sarili. Ako ba ay spectator lamang o tunay na bahagi ng katawan ni Kristo? Sino ang kailangan kong mahalin ngayon? Sino ang kailangan kong tulungan ngayon? At nakikita ba si Kristo sa buhay ko, sa pakikitungo ko sa mga kapatid sa pananampalataya? Dapat nating tandaan, mga kapatid, mga kaibigan, ng malusog na iglesia o ang malusog na simbahan ay binubuo ng mga relasyong puno ng pag-ibig, katotohanan at paglilingkod. Kung agree kayo sa sinasabi ko o yung topic na tinalakay natin sa umagang ito, huwag kalimutan ang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell upang sa ganon ay patuloy kayo na magiging updated sa mga informative video na aking i-upload sa mga sumusunod na mga araw. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana hanggang sa muli nating mga topic na ating pag-uusapan dito sa aking YouTube channel, ang Tito Ver TV. Hanggang sa muli nating pagkikita. Pagpapalainawa tayo ng ating Panginoon.